Okay. Para lang sa iyong kaalaman, lahat ng yan ay nangyari in the span of 1 week. A week before the election. First of all, yun pong Makati ay hindi po pinigilan yung take over ng Taguig based on the court order. They filed a new case last Monday. Today is Wednesday. Nag-file sila ng bagong kaso Monday. Pinasok na lang ang health center ng Tuesday. Nag-open sila ng health center today. Pero ang TRO nila ay hanggang Friday lang. I question the timing because the health centers have been in that condition for 1 year and 5 months. Why did you wait a week before the elections to file a case and get a TRO and get possession of the health centers? If you are truly concerned, you're concerned with your constituents, dapat as early as January 2024, nag-file kayo ng kaso at ininsist nyong makuha yung possession ng property. Let's go back. The Supreme Court decision is not about ownership. It is about territorial jurisdiction. Hindi sinabi ng korte na lahat ng pagmamay-ari ng lungsod ng Makati ay napupunta na sa Taguig. Ang sinabi lang ng Supreme Court, Parcel 3 and 4 of MAP, PSD, whatever, ay parte na ngayon ng Taguig. Yun lang. So the reason why this case has been dragging on is because Taguig refuses to get a writ of execution. Diba, yun na naman yung pinag-awayan namin nung umpisa pa lang. Kung may writ of execution, alam natin kung paano i-implement yung Supreme Court decision. Pero hanggang ngayon, walang writ. Kaya magulo. So, hindi ko po kasalanan to. Yun ho yung sa first question mamayaan. The second question, which is the disqualification case, unang-una, I'd like to put on record, I have not received an official copy nor a show cause order of that complaint. It is, ang feeling ko kasi every time na pumupunta ako sa EMO, nababad trip sila sa akin. Kaya tuloy nagkakaroon ako ng kaso. I was referring to the promise of the congresswoman in that district na maglalagay po siya ng pondo sa ospital. It was not vote. Di ba campaign promise yan eh? Hindi na ko sinabi na bibigyan kayo, meaning the voters, money. Hindi ganoon ang pagkakasabi ko. So again, it was taken out of context and remember, parang itong ilang araw na to, parang gusto nila akong pasikatin. Kaya siguro may isang tao na ayaw akong nasa Senado. Thank you. Next question, please. There is a plan to review privatized public utilities like water services. And this is something we welcome in Bulacan in the face of water shortage. We are experiencing, especially with the onset of famine. Malaking has already announced that private water will be instigated, food services going public. This is satisfaction. What is your response to this? Anyone? Thank you for your question. Senator, you may answer. Siyempre po, pagka basic needs or public utility, dapat laging priority. Hindi dapat naaabala. So, if you're talking about privatization ng utilities like what? Water? Dito sa Bulacan? Then, dapat kung ano yung makakasiguro ang mga Bulakenyo, kami, so supportahan natin. Siyempre, dapat basic needs are always important. Di pwedeng may kawalan. So, kung may privatize na, tapos hindi nagdi-deliver ng mabuti, palitan. Bakit magtitiis?
you so much. Do we have any other questions? Meron tayong laging kasabihan na hindi bali nang mawalan tayo ng kuryente sa gabi, wag lang tayo mawalan ng tubig sa araw, hindi ba? So napaka-importante ng tubig, hindi lamang sa Bulacan, kundi sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So tama yung move na Malacanang na magpa-imbestiga sa regulatory body na LUWA. Hintayin na lang natin investigation. Well, on the part of Congress or Senate in particular, we can also conduct our own investigation, our own inquiry, kung bakit nagkaganyan. Kasi utility, basic need ng ating mga kababayan yung tubig, at kung marami na nagreklamo, hindi lang isang lugar, ibig sabihin, hindi isolated yung case, yung issue. So, we may also need to conduct our own inquiry if and when we get there. Yes, sir. Isang problema dyan, yung mga franchise, hindi tumutupad yung mga companies doon sa mga ika nga, dapat naka-franchise siya ng 20, 25 years, hindi lang sa tubig, pati lalo na sa kuryente. Kahit saksakan na ng pangit yung hinayupak na kumpanya, kahit na putik na burak na lumalabas, yung kuryente naman wala ng ilaw, mas marami yung oras na walang ilaw kaysa may ilaw, walang magawa because doon sa franchise. Kailangan siguro napapanahon na silipin namin ito mga mga alituntunin sa prangkisa kasi dito nagkakaproblema eh. Kasi sabi 25 years, kaya 25 years kahit na walang katurya-turya yung hinayupak na services niya, tuloy-tuloy pa rin ang nagsasuffer ang taong bayan. Siguro, high time that Congress and Senate will review kung hindi na kailangan ng 25, kung talaga hindi ka na makapag-deliver ng maayos sa serbisyo, dapat i-cancel yung franchise. Thank you so much. And of course, thank you for your question. Meron po ba tayong susunod na katanungan? Yes, ma'am. Go ahead, your name po and your media affiliation. Alright, before we answer that, of course, we'd like to acknowledge the presence of one of our senatoriables, Mayor Abby Binay. Welcome. Alright, Pwede pong yung mga technician natin, alisin niyo yung ugong, hindi namin maintindihan yung sinasabi. Oh. May mga mic na nakabukas, hindi naman kailangan, patayin nyo na. Oh, umuugong eh. And then, di po namin narinig yung tanong nyo, hindi namin naintindihan. Pakilakas nyo yung sa microphone. ma'am, pwede po ba tayong lumapit ng konti sa microphone? So there are current flooding and dam-related concerns in Bulacan, particularly those in Bustos Dam. So what concrete steps are you proposing to ensure long-term climate resilience and infrastructure safety? The question is regarding long-term climate resilience. Can you repeat the question again, ma'am? Hindi po masyado yan, ma'am. Long-term climate resilience and infrastructure safety. So, ulitin ko lang, ma'am, your question po is about the infrastructure safety po. This is regarding po mga public works and mga about the dams po in Bulacan. About the dams po in Bulacan because she mentioned that recently may dam po na bumigay. Is that correct? Yung rubber gate po is bumigay. Because substandard po yung construction. So regarding po contractors who do substandard work when it comes to public works, what can we do daw po to ensure that this will not happen again?
pagka ganyan, it all boils down to budget. It all boils down to budget eh. If the budget is being used properly at may mga pangangailangan sa mga dams ninyo or sa iba pang mga pangangailangan, dapat sa DPWH, doon sa tamang mga pangangailangan na project dapat ilalagay at hindi ko saan. Kasi may mga nakaraang taon na may mga ganyan eh. Hindi ba 160 billion binito ni President Marcos dahil kung saan lang nilalagay, may marami mga pangangailangan na ganyan. Siguro sa amin, I'm sure, kilala niyo naman ang record namin, lalo na kay Senator Lacson, pagdating sa budget, makakaasa kayo na pag kami nakarating sa Senado, itong budget for 2026, hindi mangyayari uli ang nangyayari itong mga nakaraan. Thank you. Do we have any other thoughts regarding that question? Yes, Mayor Abby. So for purposes of climate resilience, babalikan po natin, land use. Kailangan na ipasa yung Land Use Act kasi dapat yung mga danger zones, walang nakatira doon. Pagkatapos, siguro yung more funding dun sa ating DOST, yung ating NOAA or Project NOAA. So yun naman ho lagi ang sinasagot po namin. So climate resiliency is not, it's not just particular to Bulacan, but sa buong Pilipinas po dapat ang approach natin when it comes to climate resiliency. Do we have any other thoughts or answers mula po sa ating esteemed panel of senatoriables? If not, we will now move on, ma'am, to the next question. And may I have your name po, inyong pangalan at inyong media affiliation? Good afternoon po sa mga senador. Komunista po sa mga balikan ng Schwarzer, pang-share po ng perdón ko. Sir, nahirapan po ang mga Kenyo at nag-viral pa po na wala po tubig. So, particular na po ang Luzon na sa Casero, Del Monte, at Napalos. Itutulong na lang po, nag-aakapa pa po ng tubig para magkatulo at may pagbigo at may pagsahin. Kaugnay ng problema sa tubig, ano mga konkretong hakbang ang pwede po kumukay para tiyak ang mga companies ay maninindiga sa kanilang pangako sa kanilang mga consumer at sa kanilang pananagutan sa hindi pagtupad sa kanilang mga obligasyon. Yun na nga, una sa lahat, pinaimbestigahan na yan. I believe Prime Water yata may hawak ng tubig dito sa Bulacan. So, pinaimbestigahan na yan kasi hindi lang naman Bulacan ang may problema. Pampanga yung kapitbahay nyo, meron, Albay, Quezon, at kung saan-saan pa. Kaya, kailangan imbestigahan na ng Malacanang. At tingnan natin kung ano mangyari. Pero, siguro dapat kumilos ka agad. Kung may problema, yung minsan hindi ko maintindihan din, bakit walang kumilos? Ngayon pa lang na halos sabay-sabay na yung problema, tsaka pa lang kumikilos at Malacanang pa ang kumilos. Anong ginagawa ng luwa? Diba? Anong ginagawa ng mga ehensya natin na may hawak sa mga tubig na yan? What were they doing? Imposible naman na hindi nakarating sa kanila yan. I mean, kung saan lumala na yung problema, doon pa lang kikilos. Sana no mga first signs pa lang last year o year before, may mga reklamo na dapat kumilos na luwa, nagtatanong na luwa, Prime Water, anong gagawin nyo rito? May mga reklamo. Siguro para sa akin, ma'am, kailangan siguro na mas higpitan pa ho natin, kumilos sa mga hensya na involved sa mga ganito para hindi na po maulit at lumala ang problema. Imagine, local problems ito, patubig. Poproblemahin na Malacanang ang kikilos. Parang sobra na. Meron naman tayo mga local water utilities, di po ba? Yun ang dapat na kumilos. Thank you so much. Any other thoughts regarding that question? Alright, if wala na po, let's move on to our next question. Again, ma'am, ang inyong pong pangalan at inyong media affiliation. First question po po ang kalahatan. Yung mga release na po Bulacan State University kanina sa baba, nirereklamo nila sir, yung espasyo sa Bulacan State ay para sa mga estudyante at hindi para sa mga media. Kaya lang
Una-una, Go ahead, Senator Ping Lacson. una-una, wala kami kinalaman dito. Hindi nga namin alam na dito kami pupunta until last night. Ako, particularly, no? So, yon, tama rin ng mga estudyante, naintindihan natin yung situation nila. Pero sana, wag naman kaming sisihin kasi kami, naimbitahan lang kami pumunta rito. Thank you, Senator Lacson. Any other thoughts? Nagulat nga ako at sisigaw nila yung mga estudyante. Naalala ko tuloy na estudyante ako. Pero may punto nga naman sila, kaya sinasabi ni Senator Lacson. Ang eskwelahan dapat ilayo sa mga politiko. Dapat walang politics dito. Pero ewan ko kung sino ang naglay sa amin dito. We really don't know. Nagulat na lang ako. Akala ko meron kaming sa sports center complex daw. Bigla sabi, kanan mo dyan sa Bulacan State. Sabi ko, akala ko magla-lunch lang. Eh, dito rin yung press con, dito yung media. Kaya na mag-rally nga kanina. Sabi ko, yari. Sabi ko, ang istorya bukas, alyansa, nirally ng mga estudyante. Sabi ko, nandun yung media, lahat ng camera nakatutok. Dahil kahit ako media, mas malaking istorya yun eh. Nagrarally yung mga tao sa baba, yung mga estudyante, laban sa mga politiko. Pero it's not our fault, Mayan. We just went here, we were invited. Kaya nga tinanong ko si Kong Toby, inaalam daw niya kung sino nag-arrange. Because dapat talaga naman, huwag sa mga eskwelahan. Off limits dapat sa school. By the way, hindi dito rally namin, ha? Sa sports complex. Dito lang yung press con at saka yung merienda. Okay. Thank you so much, Senator Lacson. Meron ka po bang gustong sumagot? Hindi, except not obviously, mali yung, mali akala. Marami nang namatay sa maling akala. Hindi naman kami sa university magrarally. Inflation has slowed down to 1.4% last April, and it's the lowest in 6 years, according to the Philippine Statistics Board. Once elected, ano kaya yung pwede natin magawa para mapanatili yung mababang presyo ng nabili? Okay, Senator Soto. Well, isa sa mga pwedeng mangyari is yung original proposal namin noong pa man. Kasama itong grupo namin. Yung bibili ng gobyerno 50% ng output ng mga magsasaka. At hayaan mo na sa traders o sa mga middlemen yung 50%. Pero kung bibili ng gobyerno 50% ng output ng lahat ng magsasaka, fishermen, fisherfolk, farmers, sa presyo nila, garantisado. Bubuti ang presyo, lahat, magkakaroon ng enough funding ang mga farmers. Lahat ng farmers na makakausap ko, pag sinabi ko yan, ang dialogue nga sa akin, kahit daw 40% lang eh. Hindi, 50%. Kaya eh. Kaya, at saka pwedeng LGU yan, maglalagay ka lang ng parang FTI sa lahat ng mga probinsya. Thank you. Yes, Senator Lacson. After election, magre-resume yung 20 pesos per kilogram ng bigas, di ba? So, bababa pa yung inflation kasi staple eh. Hindi lang inflation ang bumaba actually, pati yung unemployment rate, all-time low. Ito yung sinasabi lagi ni Presidente doon sa nakarang rally namin sa Batangas, ano? Na yun, masyado mababa pati yung unemployment rate. And maganda yung takbo kung gano'n ang ekonomiya. In fact, dito sa Bulacan, inihintay yung 2027 to 2028 pagbukas ng airport. Asenso pa lalo itong Bulacan. Sa ngayon, yung 2023 na PSA data, sinasabi doon na umunlad, tumaas yung ekonomiya, yung growth ng economy ng Bulacan to something like 631.5 or 0.7 billion pesos. So, what does it imply? Ibig sabihin, malaki yung consumption kasi yun ang growth ng GDP, yung gross domestic product. So, ibig sabihin, yung goods and services na nare-render dito, nag-improve. So, anong further implication nito? Siyempre, nakakatulong sa national government by way of yung remittance ng value-added tax. That's 12%. So, pag kinompute natin yun, easily, nasa mga 750 or 75 billion pesos kagad yung contribution ng Bulacan sa national government. So, tama lang yung, kaya lang may bumabatikos, kaya nga, pinahinto muna ng COMELEC, but it will resume right after election. So, we can predict or we can assume na
mas bababa pa yung inflation once na ma-realize yung 20 pesos per kilo ng bigas, at least in the Visayas. And then ang plano rito is gawing nationwide. Thank you. Yes. Kailangan lang siguro i-fine-tune ang ilang mga batas natin. Nandiyan eh. Gaya sa bigas na yung sinasabi ni Senator Ping, 20 pesos. Yung rice tarification law, alam naman natin lahat, lalo na yung mga nagko-cover ng Senate and Congress. May in-adjust kasi sila roon, di ba? Pinagbawal ang NFA magbenta ng bigas. Pag bumili man ng NFA, pang buffer stock lang. Nasanay tayo na laging may NFA dyan. Pag pinatakbo tayo sa palengke ng nanay natin, bumili ka ng NFA rice, nandyan. Ngayon, wala eh. Yung mga nakikita natin rice, galing sa mga traders. Mura lang ang bigas ngayon. Kami nakikita tayo ng mga 30, 20-something, 8 na bigas sa mga palengke because tag-ane, di ba? Maraming supply. Pero pagkatapos ito, tataas yan. Yun ang problema natin dyan. Kaya kailangan siguro talaga i-fine-tune natin yung rice tarification law na yan. And other laws pa rin. Kasi nagiging, kumikita lang dito yung mga middleman, yung mga traders, yung mga in-between, ika nga, napuhunan lang konting laway, pero yung mga farm gate, mura doon. Pagkatapos, pagdating sa atin, sa palengke, super mahal na. And then siguro yung mga agencies, trabaho nila na magbantay din, Department of Agriculture, and then Department of Trade and Industry, na making sure na affordable pa rin, na hindi masyadong super taas na pag tinaasan na hindi nakakayanin ng mga kababayan natin. Siguro kailangan lang magbantay din. Thank you so much. Do we have any other responses? If not, we will proceed with the next question. Thank you. Well, siyempre, may multiplier effect, ano? Kasi pag nag-fully operational ng airport, mag-enhance ng activities. Pag may maraming economic activities, naturally, mag-ahar ng laborers. And I don't know about the policy of the provincial government or the municipal government of San Miguel na i-priority yung mga kababayan nila para makakuha ng employment, ano? Ginagawa ito sa ibang lugar. I think sa Makati ba, ganyan. Anyway, yung local employment para ma-enhance lalo. Para, well, on a national scale, siyempre, pag may mga ganyang bagong proyekto o bagong panghanap buhay, talagang bababa yung unemployment rate natin. Coming from, I think, 4.3 yata nung January or February, ngayon nasa 3.9. Steady, actually, yung mababang unemployment rate ng Pilipinas. Thank you, Senator. Do we have any other responses for that question? Hindi lang dapat sa Bulacan, kundi sa buong bansa. From Luzon, Visayas, Mindanao. Ang susi dyan, taon-taon nag-allocate ang Congress and Senate ang bilyong-bilyong pondo para sa mga infrastructure. Question is, napupunta ba lahat talaga sa infrastructure o nababawasan ng 25%? Yun yung tanong dun eh. Pag nagkaganon kasi, ika nga, napupunta na naman sa wala. Hindi na nagagasta sa tama. Kaya kailangan siguro, I believe, sa 20th Congress sa Senate, siguro ang alyansa, pag pumasok lahat ng alyansa, mababantayan yan, hindi na maulit yung mga naulit na mga nakaraang panahon. Kailangan lang talaga, kasi tama nga naman, pag may construction, mag-generate ka ng trabaho, di ba? Mga tao, may mga trabaho, kaminero, karpintero, di ba? Lahat, may nagkakaroon ng trabaho, lalo sa isang komunidad. Saan makukuha yung contractor? Kundi doon sa community na yun. Pero dapat, bantayan talaga yung mga pondo rin. Pangalawa, siguro para makatulong ang alyansa, para mabababa yung unemployment, yung sustainable livelihood. Meron po yan eh. Palakihin lang po yan. Meron po binibigay ang Department of Social Welfare and Development, mga pangkabuhayan. Siguro palaguin pa, paramihin pa, para marami ang magkakaroon ng mga hanap buhay, pinagkakitaan, kaysa lang nandyan sa bahay at nagiging miyembro sila ng Marites Group.
Meron na po ba mga gustong sumagot ng katanungan na yun? If wala na po, let's go to the next question. Thank you, sir. Dahil po, Marcelo po, nabanggit na po kanina in previous press conferences yung pushing for the National Land Use Act. So ano po yung magiging dagdag pa natin if ever na maayon po kayo to further strengthen the passage at sure po na magpasa ito para sa ito. Anybody wants to answer that question? Ano yung Yes, last Senator part? Lacson? Tungkol sa land use and then para lalong? Para po mas sure natin na makapasa na siya for the 20th Congress kasi yan, ano na siya na nasa-stall. Siguro reorganization ng mga committees, ano? At ang ilagay natin sigurong chairman ng committee na mag-sponsor o magdi-defend ng mga bills tungkol sa land use, yun talagang may malasakit sa pagpapaayos ng land use, no? Ng buong Pilipinas. It has to be a combination kasi nung araw, pinasa namin sa Senate yung Land Use Act Hindi pinasa ng House pagtapos ng mga 2-3 term, yung House, naipasa yung Land Use Act. Sa Senate naman, yung committee hindi kumilos. So tama yung sabi ni Senator Lacson, importante pagpili ng chairman ng committee. Nahahandle nun para maasikaso. Both houses, not only in the Senate but also in the House of Representatives. Thank you. Any more thoughts regarding that topic? If none, Just one quick follow-up to Senator Lacson and SC Soto. In-endorse po kayong dalawa samahan sa gusto ng agrikultura or SINAT. So you're part of their sense. So what do you want to tell the agriculture sector about your commitments po once you hopefully get back to the Senate? Ako ang isang legislative proposal ko, yung parang in the mold of the Dr. Para sa Bayan na in-sponsor ni Senator Soto, Senator President Soto, yung kabataang magsasaka naman, no? Kung saan medyo i-level up natin yung technology sa agriculture. Meron naman tayong UP Los Baños, yung biotech, for example, may mga equipment na sila doon. Ako nga, I was responsible doon sa pag-augment ng budget nila for the past, I think, mga 3-4 years yon in a row. No? Kaya nakapag-procure sila ng mga equipment. So, pwede tayo magpa-scholar ng mga, kasi dying breed ang ating mga magsasaka. Ayaw pumasok sa mga subject or mga kurso tungkol sa agriculture kasi nakagasan na natin pag magsasaka, mahirap. Hindi ba? So, dapat siguro, baguhin natin yung mindset, pero gawin nating medyo high-tech yung ating pagsasaka. Hindi yung old traditional na may araro, may kalabaw, na pag-iwanan na tayo doon. So sa ibang bansa, lalo sa Europe, pag magsasaka, mayaman. Sa atin lang yung pag magsasaka, associated sa kahirapan. So kailangan nating pagbutihin o baguhin natin yung mindset sa pamamagitan siguro ng, pinag-aaralan na namin ito, kung paano magkaroon ng scholarship program para sa sakahan. Priority talaga sa amin yun Sa akin, priority talaga mga magsasaka. Alam nila yun So matter of fact, even in the hindi ka pa pinapanganak na 9th Congress, hindi ako bumoto sa GAT Ako one of the only 5 senators who never voted in favor of the General Agreement on Tariff and Trade and the World Trade Organization, the WTO, sapagkat alam ko tatamaan ang magsasaka So, and we were right. Ang dasal ko pa nga doon, sana mali ako Even in my voting speech, I told them that I pray to God that I'm wrong. That ito maapektuhan ng mga magsasaka dito. I was right. The years after, 10 years after, may mga safeguards safeguard nasan. Kaya hanggang ngayon, yan. At least itong panahon natin ngayon, administrasyon ngayon, talagang binibigyan ng prioritization yung magsasaka. At saka makakaasa sa amin. Sigurado, katulad ng mga proposal namin na bigyan sila ng tamang presyo, ibigay sa kanila yung mga pangangailangan. Yun lang pinopondohan ni Senator Lacson na biotech. Ang galing ng kanilang mga production ng fertilizers.
Hindi na kailangan mag-import ng mga fertilizers eh. Yun mga dapat i-prioritize natin. And we will do that if God permitting we get back into the Senate. Thank you. Tungan ko lang yung kay Senate President, Tito. Kasi pag pumasok tayo sa free trade agreement, tapos naiwan tayo, import tayo ng import. Tapos parang walang tariff, walang duties. Kasi nga, free trade agreement eh. So kailangan prepare talaga natin yung mga kababayan natin para makapag-compete doon sa agrikultura para pag free trade, nakapag-export din tayo, hindi import ng import. Wala naman tayo nakukuha ang buwis. Thank you so much. Alright, we have time for 2 more questions. Go ahead na. Pasagutin muna natin yung nanay na Makati. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Mahirap po ang trabaho ng isang nanay lang sa nanay na may iba pang trabaho. Dun sa question mo ng shorter working hours, I think that's something that we will have to study. Hindi ako maikli magtrabaho eh. Mas mahaba yung tinatrabaho ng kagaya ko. So, I will have to see the wisdom behind the proposal kung bakit gusto natin ng mas malaking work hours, mas maikling work hours ang mga kababaihan. Pero kasi kung mas maliit yung work hours nila, mas maliit din yung sweldo. Yun bang mangyayari? Pero paano yung mga lalaki na solo parent? Paano yung mga under desire? Pag-aralan muna natin ng mabuti yung proposal na yon. Magiging mahabang debate yon. Kasi yung conventional or traditional na alam natin na nanay, hindi na ganun ngayon eh. Kasi meron ng ganun na tatay. So, ibig ba sabihin, dapat pati yung tatay, meron din siyang shorter working hours, diba? So, tignan muna natin yung proposal. Pero yung kasing mga nanay, ang nanay, isang housewife, hindi yung nagtatrabaho, sa housewife tayo. Para sa akin, yun ang pinakadakilang trabaho sa lahat. Walang 24 hours yun eh. Hindi ba? Iba yun eh. Kaya sa akin, priority mga nanay. Mamas boy ako. Yan yung solo parents ako author nun. Pero maganda. Actually, magandang debatihin yan. Ano? Hindi lang pwedeng knee-jerk yung reaction or yung conclusion. Pero magandang pag-usapan sa floor actually para maging topic for discussion sa deliberation. Thank you. Do we have additional insights regarding that? Yun lang, Happy Mother's Day po sa lahat ng ina. Wala po tayong lahat dito kung wala po yung mga nanay natin. And thank you po for the sacrifices for 9 months for carrying us all. And then yung puyat, and then yung taranta, pag may sakit po yung bata. Thank you, mothers. Pangalawa po, tama po yung mga kasama ko. Kailangan hindi lang kasi madali ho yan eh. Siyempre, magre-reklamo din po yung mga solo parents ng mga kalalakihan pag yung mga benefits. Siguro, tignan lang ho natin, pag-aralan na mabuti. Ako, sang-ayon naman ho ng mga benefits, lalo na po yung mga moms, lalo yung mga maternity leave na yan, kung kailangan dagdagan, etc. We have to review that. Thank you so much. And that's about the time we have for our questions. Alright, with that, maraming salamat po, especially sa mga nagtanong, and maraming salamat din po, esteemed senators, for answering all those questions. But bago po tayo paalam, hihingi lang po tayo ng maikling mensahe sa ating bawat kandidato.
Bigyan niyo po din Senator Soto. Yeah, papasalamat po kami. Papasalamat din kami sa university na pinayagan kami rito mag-presscon. Ano? Hindi naman kami nag-schedule nito eh. Ang alyansa nag-schedule. Pero para linawin, dito lang yung presscon, saka dito lang yung parang merienda. Pero hindi po dito yung rally. Salamat po. Thank you. Anyway, I guess last na po ito na pagkikita-kita natin. Ang susunod po ay meeting di Avance na. Thank God, it's all over with. Few days na lang. Maraming salamat po for coming with us, joining us, out-of-town trips. Maraming salamat po sa patience, etc. Kasi kung wala ho kayo nasa media, hindi po natin mapaparating yung mga plataforma natin, yung mga gusto po namin gawin sa alyansa. Kaya maraming salamat po sa inyong mga media and then yung sa inyong news organization. Maraming salamat po. Second to the last Alyansa Rally, second to the last press con ng Alyansa. Kasi next time, yung last namin sa Mandaluyong, 5 araw na lang, boboto na. So I just hope na properly educated saka informed yung ating mga kababayan once na nag-shade sila sa balota. Thank you. Siguro papasalamat na lang ako sa media dahil 90 days tayong nagiging magkasama. Alam niyo naman kung sino yung lagi nag-a-attend ng presscon. Parang pare-pares lang ang itsura namin na nag-a-attend. Pero maraming salamat po sa lahat ng sumasama sa amin sa Alyansa Rally. And while we reach the end of this journey, malalaman ho natin ang magiging resulta next week. So sana po maganda ang magiging resulta next week. Thank you. Thank you so much. So once again, pasalamat po tayo sa number 9 sa balota, Senator Abby Binay. Thank you so much. Number 33 sa balota, Senator Ping Lacson. Number 59 sa balota, Senator Tito Soto. And number 63 sa balota, Senator Erwin Tulfo.